Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Danilo Wamar at shoutout kay Justin Villanueva. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Kahit galit siya, hindi siya tanga. Dahil ang Aaron ay halos hindi masugatan sa ilang kadahilanan, atakehin ang kanyang ulo sa ibang paraan. Matandang Joe, ilang matatandang lalaki ang biglang nalungkot at walang magawa ay hindi ibinaling ang kanilang mga ulo sa isang tabi, hindi makayanang panoorin ang madugong eksena, maging ang ilang mga sundalo ay ganap ding nakapikit sa oras na ito. Bang! Sa malakas na ingay, napakatahimik ng buong interrogation table. Ngunit halos sa oras na ito, isang tinig ng pagdududa ang bumasag sa katahimikan. Nasaan ang aking kutsilyo? Maraming tao ang naghanap ng boses. Nakita nila si Kapitan To na nakatayo sa harap ng Aaron na may hawak na kutsilyo ang mga kamay. Gayunpaman, ang hawakan ay nasa kanyang kamay, ngunit ang kutsilyo sa hawakan ay nawawala. Team, Captain, parang may nahanap ang isang sundalo, bulong niya sa nanginginig na boses. Sa boses ng sundalo, lahat ay napalingon sa likod. Sa isang sandali, ang lahat ay natigilan at sama-samang natulala. Kutsilyo yan. Sa leeg ni Aaron, ang talon ay nakasabit sa pagitan ng kanyang leeg. Sa kasalukuyan, hindi bababa sa kalahati ng talon ay wala sa kanyang leeg, na talagang nakakagulat. Haha, haha. Nang matagpuan ng butcher captain ang kinaroroonan ng kutsilyo, natigilan muna siya, at saka humagalpak ng tawa. Tuwang-tuwa siya na mayabang pa. Shit! Ngayon, nakikita ko kung paano ka maglaro. Awayin mo ako. Mabahong bastos, naglalaro ka pa ng putik paglabas ko. Si Kapitan To ay lubos na nasisiyahan. Hindi pinutol ng kutsilyo ang leeg ng lalaki, ngunit sapat na ang pinsala para ipikit ng bata ang kanyang mga mata at bumalik sa kanluran. Tama na. Ang malaking paghihiganti ay dapat ipaghiganti man lang. Ikinalungkot ni Lao Ju at ng iba pa na kahit na matagal na nilang hindi kilala ang Aaron, itinuring na ng 5 taong mabait ang Aaron bilang kanilang sariling mga anak. Wala silang anak, at naaawa sila kay Aaron, isang binata na nagdurusa kasama nila sa Magic Cloud Ghost City. Kaya naman, kahit na nakapagbahagi sila ng kaunting pera at namuhay ng payapa sa kanilang katandaan, ayaw nilang panoorin ang pagkamatay ng isang binata. Mas gugustuhin nilang gastusin ang lahat ng kanilang pera para mapanatili siyang ligtas. Kung sa bagay, kapag matanda na sila, hindi nila ma-enjoy ang kaligayahan sa loob ng ilang taon. Kapag wala silang pera, aalis sila pagkatapos magdusa ng ilang taon. Ito ay Aaron na may maraming hinaharap. Haha, ngunit nang mawalan na ng pag-asa ang 5 matandang lalaki, biglang may tumawa. May bahagyang tunog. Sa susunod na segundo, nagkaroon ng putok, at ang metal ay nahulog ng husto sa lupa. Lumingon ang ilang tao sa paligid at nakitang hindi iba ang metal na gumagawa ng ingay sa lupa, ngunit ang malaking talon ng kutsilyo na nakaimbed sa leeg ni Aaron. Ito ay hindi nakakagulat sa sarili nito, ngunit kapag tiningnan mong mabuti, lahat ay nakasimangot. Hindi lamang walang dugo sa kutsilyo, ngunit ang pinakakahila-hilakbat na bagay ay ang hugis nito sa oras na ito. Wala man lang hugis ng kutsilyo. Ito ay ganap na malukong dito. Tignan mo ng mabuti, hindi ba't hugis leeg lang ang recess na iyon? Dito, isang grupo ng mga tao ang biglang napagtanto na ang naunang kutsilyo ay hindi naputol sa leeg, ngunit ang leeg ay masyadong matigas at pilit na lukong ang mga kutsilyo, ngunit tila ang kutsilyo ay wala sa leeg. Itaas mo muli ang iyong mga mata, isang grupo ng mga tao ang bobo. Oo naman, wala man lang marka sa leeg ang Aaron. Sabi na nag-aaksaya ka ng manok hindi marunong magsibak. Totoo talaga ang resulta. Napakalakas na mahulog sa syudad,
pero hindi mo kayang linisin ang isang Magic Cloud Ghost City. Kumbaga, sa sobrang dami, sayang ang mga sundalong tulad mo. Malamig na ngumiti si Aaron, ano pa ba ang mayroon ka? Subukan mo lang, gayunpaman, pinuproblema kita na gumamit ng kaunting enerhiya, medyo inaantok ako dahil sa iyo, gusto kong matulog, nung manhid siya, manhid lahat, naramdaman na lamang ni Kapitan To na may kakaibang bagay na sumugod sa kanyang utak at hinayaan ang kanyang utak na bumagsak sa lugar, tumigil ang lahat, napunta ba siya sa impyerno? Oh, see God, siya ay ganap na hanggal sa lugar, nakakalimutang magalit pansamantala at nakakalimutan ang lahat, hanggang sa, hindi napigilan ng isang sundalo ang paglunok ng kanyang laway sa oras na ito, lumapit sa kanya at bumulong, Kapitan, hindi makakuha ng kutsilyo at baril ang batang ito, dapat, hindi ba, siya talaga ang pumatay sa Magic Cloud Ghost City, the Godman, Diyos na tao, natigilan si Captain To at biglang tumingin kay Aaron na gulat na gulat, mga master okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master, salamat sa solid na suporta po. Kung noon pa lang, kinukutsa na niya ang pahayag ng mga tauhan niya, at napatulala pa siya. Dahil puro kalokohan, isang lalaking mula sa Central Plains ay kasing payat ng unggoy. Sa kanyang mga mata, pabayaan ang pagpatay sa demonyong ulap na Ghost City, kahit na tumayo siya sa kanyang sarili, siya ay ganap na inaabuso ng kanyang sarili. Paanong may kinalaman siya sa mga Diyos at tao na pumapatay kung saan-saan? Ngunit ngayon, hindi siya maglakas loob na isipin iyon. Hindi naman sa naging mahinhin siya, pero masyadong abnormal ang Aaron na iyon. Ang latigo ay hindi maaaring gumana. Kahit ang sarili niyang sandata ay hindi masisira. Ito ay hindi kapanipaniwala. Kung gusto mong sabihin na siya ay isang Diyos na tao, parang hindi ito unreasonable. Sa pag-iisip nito, si Captain To ay talagang natakot ng ilang sandali. Ngunit sa isang kisap mata, umiling si Kapitan To. Anong mga kwalifikasyon mayroon ang gayong mga tao upang maging mga Diyos? Tool lang siya para mangolekta ng pera. Paano niya ito mapapantayin? Kasama niya, kung Diyos siya, kaya kung lumipad. Ang dignidad, maging ang kanyang galit, ay hindi niya inamin na si Aaron ay isang Diyos na tao. Kahit may ebidensya, bukod dito, ngayong walang ebidensya, hindi niya aaminin at tatanggapin ang haka-haka na ito. Ngumiti si Aaron at hindi nagsalita. Mabait, bata, inis mo ako. Ang kapitan ng karne ay malamig na uminom, pagkatapos ay inutusan ang mga sundalo at galit na sinabi, go at kunin ang malaking tao. Captain To, ito, paano ito? Kung hindi ito utos ng City Lord, bawal ang sino man na gamitin ito ng pribado. Kung alam ng City Lord, natakot on the spot ang sundalo nang narinig niya ang tinatawag na big guy. Kung yayain kita, bakit ang dami mong kalokohan? Ang kapitan ng Butcher ay hindi nasisiyahan at nagalit. Ngunit hindi nang ahas ang mga sundalo, nag-alinlangan at umatras ng ilang hakbang. Bastos ka, sa dagandong ng galit, diretsyong pinahihit ng Verdugo ang kwelyo ng sundalo at itinaas ito, hindi mo naririnig ang sinabi ko, hindi ba? Dalhin mo sa akin. Kung hindi ko papatayin ang asong ito ngayon, mahirap pakalmeyan ang aking galit. Tungkol naman sa Panginoon ng lungsod, mayroon akong sariling paraan upang magpaliwanag. Pagkatapos ay binitawan niya at inihagis ang sundalo sa lupa. Nagkatinginan ang ilang sundalo, sa wakas ay tumango at lumabas ng selda. Malamig na ngumiti si Captain To at tumingin kay Aaron. Pagdating ng lalaking iyon, sa tingin ko ay magiging proud ka sa oras na iyon. Si Aaron ay hindi nag-alala at mahinahong naghintay. Ilang saglit lang, bumalik ang isang grupo ng mga sundalo. Kasabay nito, may hawak silang isang kahon na gawa sa kahoy. Ang kahon na gawa sa kahoy ay pula ng dugo at naglalabas pa nga ng mga patong ng puting aircon, na tila isang bakas. Captain, nandito ka na pala. Ang ilang mga sundalo ay tumingin sa Aaron ng malungkot, at saka ibinigay ang kahoy na kahon kay Kapitan To. Malamig na ngumiti si Kapitan To, kinuha ang kahon gawa sa kahoy at tumingin kay Aaron. Nanlamig na naman ang kanyang mga mata. Ilang sundalo ang umiling at bamantong hininga. Hindi nila alam kung nakasakay sila sa barkong magnanakaw. Aso, ito ay tinatawag na Chenhan Ice Blade. Wala itong katigasan at walang pagkasira. Ngayon, tingnan ko kung gaano kakahirap. Pagkatapos noon, binuksan ni Kapitan To ang kahon na gawa sa kahoy, at agad na kumalat ang sipon mula sa kahon.
Maging ang temperatura sa buong bahay ay agad na bumaba ng mahigit 10 degree. Si Lao Ju at ilang matatandang lalaki ay nakaramdam lamang ng lamig at hindi mapigilan ang panginginig. Kapag nabuksan na ng talam na ito ang kahit isang maliit na butas, para kang nahulog sa malawak na kuweba ng yelo na ito. Napakasakit na hindi ka maaaring mamatay. Kung gusto mong mamatay, gayunpaman, sa pangkalahatan, ang bagay na ito ay ipinagbabawal sa bilangguan. Ngayon, ito ay mura para sa iyo, boy. Pagkatapos ay maingat niyang kinuha ang talam ng yelo at dahan-daang naglakad patungo sa Aaron. Hindi napigilan ni Aaron na mapangiti ng mahina. Alam niyang hindi ordinaryong bagay ang punyal, hindi madaling ma-provoke sa unang tingin. Gayunpaman, wala pa ring gulat sa mukha niya. He was very indifferent. Really, it seems that I'm quite honored. Ngumisi si Kapitan To at magsisimula na sana, ngunit sa oras na ito, Storytelling Channel sa YouTube. Ilang mabibigat na katok sa pinto ang biglang dumating. Nagkatinginan si Kapitan To at ilang sundalo at saglit na nataranta. Captain, nag-aalala ang isang sundalo. Sa oras na ito, ang bilangguan ay kumatok sa pinto. Sino ba dapat? Medyo natarante rin si Captain To at hindi napigil ang tumigil saglit. Kung sino man yan, wag mo muna siyang pansinin. Nagdesisyon si Kapitan To sa isang sandali. Dumating man ang makalangit na haring si Lao Su, hindi ito ang pagkakataong sirain ang kanyang mabubuting gawa. Kung hindi mo papatayin ang Aaron ngayon, tiyak na mahirap iluwa ang masamang espiritu sa iyong puso. Ngunit Kapitan, kung may ipapadala ang Panginoon ng lungsod, tayo ay, medyo nag-aalala ang sundalo. Ang walang pinipiling paggamit ng lynching mismo ay isang malaking krimen. Ngayon kahit na ang paggamit ng ice blade na ito ng walang kaayusan ay isang malaking krimen sa mga malalaking krimen. Kung tumanggi ka pa ring buksan ang pinto, halos hindi mo maiisip kung gaano kalubha ang mga kahihinatnan. Kaya, sa halip na ito, mas mahusay na ibalik ang talam at buksan ang pinto ng sabay-sabay kapag walang tao. Sa pag-iisip nito, maraming sundalo ang halatang gustong buksan ang pinto. Kung may manggahas na gumalaw, huwag mo akong sisihin sa pagiging walang awa. Ang bagay ay dumating sa puntong ito, at walang puwang para sa Kapitan To na magmanyobra. Ang pagsuko sa panahong ito ay katumbas ng pagkawala ng tagumpay. Mawawalan ka ng mukha at linang sa oras na iyon. Sa kabaligtaran, ang pagpatay kay Han 3,000 at paglaki ng pakiramdam ng depresyon sa kanyang puso ay ang pinakamahusay na patakaran. As for the rest, kapag nalaman niya, may sarili siyang paraan. Sa pag-iisip nito, lilito ang kanyang mamamatay tao na espiritu. Medyo may banta na kung sino ang gumalaw ay mamamatay. Hayaan mo siyang lumapit. Nang napakalamig ng kapaligiran ng eksena, binasag ng Aaron ang deadlock sa pamamagitan ng isang magaan na ngiti. Ilang sundalo ang natigilan. Nabuhayan na naman ng galit ang kapitan ng Butcher. Tara, mahirap ba? Natatakot pa ba ako? Pagkatapos ay direktang sinaksak niya ang Aaron gamit ang isang ice blade. Sumimangot si Aaron at biglang may lumabas na streamer. Sa pagitan ng kidlat at bato, si Kapitan To, na akmang susugod patungo sa Aaron na may talam ng yelo, ay agad na napaatras ng streamer. Bang! Sa malakas na ingay, hindi umaban si Kapitan To bagkos ay umatras. Bumagsak ang buo niyang katawan sa pader na bato sa likuran niya. Sa loob ng ilang sandali, yumanig ang buong platform ng interogasyon at yumanig ang lupa. Poof! Ang matinding sakit na dulot ng malaking impact ay halos hindi nagbigay ng anumang tugon kay Kapitan To. Ang isang subo ng sariwang dugo ay direktang na-spray mula sa kanyang bibig. Isang grupo ng mga sundalo ang natigilan, at ang 5 matandang lalaki ay natigilan din. Hindi pa natin nakikita kung ano ang nangyayari, ngunit ang sitwasyon ng digmaan ay nabaligtad. Ano? Tama talaga ako. Walang kwenta ang isang pares ng leather bags. Hindi man lang ako makalakad ng steady. Humalaklak si Aaron. Galit na gustong lumaban ni Kapitan To. Ngunit sa mga oras na ito, ang matinding sakit sa kanyang dibdib ay hindi niya maibuka ang kanyang bibig. Nakatingin lang siya kay Aaron, parang papatayin niya ang isa't isa sa mga mata niya. Sinulyapan niya ang ilang mga kawal, na ilang sandali ay hindi makapagsalita. Bagaman sila ay maliliit na sundalo, hindi sila napigilan ng galit o emosyonal dahil sa dignidad. Hindi sila bobo. Nang hindi gumalaw ang Aaron, hindi kayang saktan ng Butcher ang Aaron. Sa oras na iyon, alam nila kung gaano kalaki ang nasa puso nila. At ang suntok lang na ito,
Lubos nitong pinalawak ang bilang sa kanilang mga puso ng hindi mabilang na beses. O masasabing hanggat, hindi ka tanga, malinaw mong makikilala ang anyo sa larangan sa panahong ito. Kami, bubuksan namin ang pinto, kahit na may kapangyarihan ang kapitan, kahit na patuloy siyang nakatitig sa mga sundalo, ilang mga sundalo pa rin ang gumawa ng kanilang mga pagpipilian sa kritikal na sandali. Pagkatapos, hindi alintana ang cannibal na mga mata ni Kapitan To, itinulak at pinisil nila, at mabilis na lumabas sa mesa ng interogasyon. Sa harap ng mesa ng interogasyon, si Captain To lang ang napunit at umungol ng galit, ngunit wala siyang nagawa kundi ang umiyak at umungol. Kahit siya ay hindi makasigaw. Sa kasamaang palad, tot. Mapaglarong tiningnan ni Aaron ang lalaking ito, puno ng kabalintunaan. Saglit lang, nang bumukas ang tarangkahan ng kulungan sa labas, ang mga yabag ng paa ay nagmumula sa labas hanggang malapit. Isang grupo ng mga sundalo na nakadamit ng halatang yaman at kalinisan ay mabilis na pumasok sa mesa ng interogasyon sa ilalim ng pamumuno ng isang batang pinuno. Nang makita nila ang eksena sa bahay, halatang natulala sila. Ang punong butcher ba ay nagtatanong sa bilanggo, o ang bilanggo ba ang nagtatanong sa kanya? At least ang nakikita natin ngayon ay mas katulad ng huli. Zhang Huwei, anong ginagawa mo dito? Nagpahinga sandali si Kapitan To. Ngayon mas mabuti na siya. Kinagat niya ang bibig na puno ng dugo at nagtanong ng mariin. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!